Samahan niyo ako na ituloy ang napakagandang istorya na ito ni Daniel Park, kung saan lagi siyang nabubuli pero bigla na lang siyang biniyayaan ng napakagwapong mukha at pangangatawan. Kung hindi mo pa napanood ang unang episodes, maaari kang pumunta sa channel ko para tignan ito. Bago tayo magsimula, huwag din kalimutan na mag-like at subscribe kung ayaw mong pumanggit. Aray ko! Pagkatapos ng performance nila sa malaking school festival, muling nagsimula si Jokwa para ituloy ang mga pangarap niya. Agad siyang nagsimula ng live stream sa isang website na tinatawag na Paprika TV. Dumating na din si Daniel Park sa eksena dahil sinabihan siya nito na magsisimula si Jokwa ng isang music show at magla-live stream siya sa bahay niya. Tuwang-tuwa naman si Jokwa dahil na-set up na niya ang una niyang live stream sa website na yun, pero may alinlangan pa din siya na baka hindi manood ang mga tao. Aminado naman ang ating bida na nag-alala siya ng sobra kay Jokwa matapos ang music festival, pero bumilib siya sa lakas ng loob nito na magpatuloy sa kanyang pangarap. Nakita na din ng mga audience ang ginawa niyang room at napasabi pa ang isa na sana daw ay gwapo ang mapapanood niya. Mga sumusuporta na lang talaga! Pagpasok ng mga audience sa channel ay agad nilang pinagtawanan ng dalawa nating bida dahil sa kanilang mga itsura. Makikita rin sa mga comments sa channel na grabe ang panlalait na ginagawa nila. Hey! Yung bibig mo ha! Yung bibig mo ha! Hindi makapaniwala si Daniel Park sa sinasabi ng mga ito dahil hindi pa naman nagsisimula ay agad na silang hinuhusgahan. Hininto na din ni Jokwa ang live stream dahil sa mga salbahan na audience at kahit papano ay meron siyang nakuha na 10 balon na mapapalitan mo kada isa sa halagang 10 sentavo. Laking gulat naman ni Daniel Park na makakakuha pala ng pera sa pag-live stream sa website na yun. Pinaliwanag din sa kanya ni Jokwa na kung makakakuha ka ng 1,000 na balon ay mapapalitan mo ito sa pera, pero meron na lang cash out fee na 40%. Hindi naman daw siya interesado sa nakukuhang balon sa website dahil ang tanging goal niya ay maging top streamer para sa malaking cash, pero meron din naman 30% cash out fee. Nakwento din nito na meron silang kaklase sa fashion class na isa din top streamer. Napatanong naman si Daniel Park kung sino ito, at ito pala ang babae na may pangalan na Yukim at may gusto ito sa gwapo niyang itsura. Agad din siyang binati nito na maganda ang naging performance niya sa ginanap na music festival. Laking gulat naman ng ating bida na ito pala ang top streamer na sinasabi ni Jokwa at binigyan din siya nito ng pataka dahil may gusto ito sa ating bida. Napansin naman ni Daniel Park ang pattern sa pataka na binibigay nito at isa itong mamahalin na brand. Meron din ang nanay niya ng ganun brand pero nakuha niya pa ito 20 years ago kaya nakayanan ng nanay niya na bumili. Napapaisip si Daniel Park na nababayaran nga talaga ng malaking halaga ang mga top streamer. Kasabay nito ay nahihiya din siya na kunin ng regalo dahil alam niya na masyadong mamahalin ang brand na yun. Habang nasa harap niya si Yukim ay tila nai-inlove na din siya sa babae dahil talaga naman na maganda din ito. Yun din ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kakaiba sa isang babae, kaya naman pinagmamasdan na din niya ito habang nasa loob sila ng classroom. Umaasa pa nga siya na magtama ang kanilang mga mata at magkatinginan dahil sobrang kakaiba ang kanyang nararamdaman. Makalipas ang sandali, isang babae ang nag-aaya sa grupo nila Yukim na magkaraoke sila at ito pala si Hanul. Pero tumanggi naman ang magandang babae dahil hindi naman daw siya kumakanta at mag-shopping na lang sila. Pumayag naman ang iba niyang kasama habang ang babae na nag-aya ay tila dismayado dahil hindi matutuloy ang karaoke nila. Agad na silang pumunta sa mga tindahan para mag-shopping at agad na nakakita ang babae ng pouch na gusto niya kaya tinanong niya sa mga kasama kung bibilhin niya ba ito. Ang mga kasama niya naman ay tila hindi alam ang isasagot dahil mukhang napapangitan sila dito. Diretso naman sinabi ni Yukim na pangit ito kaya wag na niyang bilhin dahil hindi naman babagay sa kanya. Sumang-ayon na din ang iba pang babae at nalabas na nila ang gustong sabihin dahil diretso nang nasabi ni Yukim sa kanya na hindi ito maganda. Tila napapahiya naman ang babae sa mga sinasabi nila. Kinabukasan sa eskwelahan, tila pinag-uusapan pa din nila ang pouch na binili ni Zoe Park dahil sobrang pangit daw nito. Agad din naman dumating ang babae kaya natigilan sila sa pag-uusap. Bigla naman bumukas ang pinto at dumating ang ating bida na si Daniel Park kaya naman nag-uunahan sila ngayon sa pagbati sa gwapo nating bida. Daniel, nagustuhan mo ba yung bago kong pouch? Maganda naman ito, di ba? Oo, mukhang maganda naman. Pero ano ba yung pouch? Parang pencil case ba? Agad naman silang nagtawanan kasama si Yukim, at napapaisip ang babae habang tinitignan niya ang dalawa. Ngayon alam ko na,
Mayaman si Daniel habang si Yukim naman ay kumikita ng malaki sa pag-stream niya. Perfect couple na sila kung titignan mo, kaya naman siguro ay kailangan ko ng magpaubaya dahil mas bagay talaga sila. Sa kabilang banda, ang grupo ni Lee Jin-sung ay nakita sa isang lugar at laking gulat nila nang magbigay ng isang box ng karte ng sigarilyo ang isa nilang kasama na si Do. Napansin ni Lee Jin-sung na sobra-sobra ang ginagastos nito sa mga nagdaan araw, kaya akala niya ay nagnakaw ang kasama niya. Hoy Do, masama yan ginagawa mo, meron ka bang ninakawan kaya madami ang pera mo ngayon? Agad naman sumagot si Do na hindi niya yun gagawin kahit kailan. Ang pera na nakukuha niya ngayon ay galing sa live stream sa Paprika TV. Laking gulat naman ng ating bida na pati si Do ay live streamer na ngayon at napapatanong siya sa sarili kung nakakakuha din ba ito ng malaking pera sa pag-live stream. Agad din silang niyaya nito sa bahay niya para ipakita ang live stream na ginagawa niya sa mga kasama. Pagdating nila ng bahay, sinimulan na nito ang live stream at tila kakaiba ang diskarte niya para mapasaya ang mga audience dahil wala naman siyang ibang talento, kaya naman ito na lang ang naisipan niyang gawin na magmukhang ewan sa harap ng camera. Meron din agad ng send ng 100 balon at katumbas nito ay $10, kaya agad niyang ginawa ang isang tricks na tumbling para magpasalamat sa viewers niya. Sinabi pa nito na sisindihan niya ng bahagya ng apoy ang ulo niya sa susunod na may mag-send ulit na balon. Sila Daniel Park naman ay hindi makapaniwala sa nakikita nila sa ginagawa ni Do, kaya naman nakanganga na lang sila sa buong live stream nito. Muli naman may nag-send ng 10 balon, kaya ginawa niya ulit ang tricks na happy dance. Natapos ang live stream at nakakuha si Do ng 400 balon, katumbas nito ang $40, agad niyang sinindihan ng sigarilyo para mag-relax at aminado din naman siya na nakakapagod ang ginawa niyang yun. Ang tatlo naman ay nakanganga-peren habang sinasabi ni Do na kung maganda daw ba ang pinakita niya sa mga viewers. Gusto niya din turuan ang mga ito sa pag-live stream para kumita ng sarili nilang pera, pero agad na tumanggi ang isa niyang kasama. Nag-browse din sa live stream si Do para maghanap ng babae na streamer. Nakita niya naman ang isang magandang babae at ito pala ang kaklase nila na Zoe Park o si Hanul na meron malaking cocomelon. Hindi makapaniwala si Do na mabilis nakakuha ng 1,000 balloons si Zoe Park habang siya naman ay sobrang nagpakahirap para lang makuha ang 400 balloons. Hindi naman makapaniwala si Hanul sa nakikita niya ngayon na patuloy na pumapasok ang mga balon sa live stream niya. Sunod-sunod talaga ang pag-send ng mga audience at tila nagugustuhan ng live stream niya, kaya naman nakakuha na siya ng 10,000 balloons na katumbas ng $1,000. Magaling din kasi ang naisip na diskarte ni Zoe Park. Ginamit niya ang kahinaan ng mga lalaki dahil bahagya niyang nilabas ang dalawa niyang armas na cocomelon, kaya tuloy-tuloy ang pag-send ng balloons ng mga manyakol, lalo na ang isang viewer na may username na Gangnam Landlord at nakakuha na siya ng $500 dito. Walang mangyayari sa buhay mo, kailangan mo kilusan yung pangarap mo. Agad naman na nagpasalamat si Zoe sa may pangalan na Gangnam Landlord at tila pinakita pa nito ang napakaganda niyang katawan, pero tinatakpan naman niya. Maraming salamat sa iyo Mr. Gangnam Landlord. Ayon kay Hanul, tuwang-tuwa din siya sa mga oras na to dahil alam niyang yayaman din siya at hindi daw siya makakapayag na makuha na lang ng basta ni Yukim si Daniel Park sa kanya. Sa kabilang stream naman kay Yukim, tila nagpapakyut siya sa live stream at sinasabi niya dito na meron siyang nakakatakot na panaginip. Agad naman na nag-send ng balon sa mga viewers at tila nag-aagawan sila para mapansin lang ni Yukim, at alam din naman ito ng babae kaya tuwang-tuwa siya. Patuloy siyang nagkukwento sa mga viewers pero meron siyang isang viewer na hinahanap at ito pala si Gangnam Landlord na nasa stream ni Zoe Park at tila pinagpalit na siya nito na mukhang mas nagagandahan kay Hanul, kaya naman hindi natutuwa si Yukim kahit nakakuha siya ng maraming pera sa stream niya ngayon. Makalipas ang sandali, nagsindi siya ng sigarilyo para mag-relax dahil napagod daw siya sa ginawa niyang live stream. Napapaisip na din siyang lumipat ng tirahan dahil masyado nang exposed ang pinag-i-stream niya at di rin naman siya pwede mag-stream kung sa sariling bahay nila. Isang lalaki naman ang lumabas at nagtatago lang pala ito sa buong stream niya. Nagrereklamo ang lalaki na masyado siyang naiinitan kapag ginagawa niya ito at hindi niya na rin matiis pa na magtago habang nasa broadcast si Yukim. Karelasyon niya pala ang lalaki at hindi na rin ito makatiis na tinatago ang relasyon nilang dalawa sa mga tao. Bamanat naman si Kim na maghintay lang siya dahil kapag nalaman ng mga viewers niya na meron siyang boyfriend ay siguradong aalis na ang mga ito at hindi na manunood sa kanya. Isa pa ay mawawala na din siya ng pera dahil hindi na sila mag-send ng balloons. Nag-abot din siya ng pataka katulad ng binigay niya kay Daniel Park na mamahalin na brand.
Tuwang-tuwa naman ang lalaki kaya nagpasalamat siya ng sobra kay Kim kahit tinatago lang nito ang relasyon nila. Ang lalaki pala na to ay pinakamagandang lalaki mula sa Gian High. Tila pamatong naman sa harap niya si Yoo Kim habang ang lalaki ay nagpapasalamat pa din dahil bagong release lang ang Pataka. Pero hindi niya alam ay iniisip na ni Yoo Kim na iiwan siya nito dahil nakakita siya ng bagong laruan na gwapo at yun ang ating bida na si Daniel Park. Sa kabilang banda sa architecture class, ang grupo ng Bare Knuckle Gang ay nagkakagulo dahil ang isa nilang kasama sa grupo ay tila broken-hearted dahil sa isang babae. Pinayuhan siya ni Jay Spark na ayos lang yun dahil first love niya naman ang babae at normal lang daw yun na maramdaman dahil nga siya ang una mong inibig. Sumang-ayon din ang dalawa nilang kasama sa grupo na halos lahat ng lalaki ay naranasan yun na pinagpalit sa iba at naramdaman din nila ito sa una nilang relasyon. Patuloy na nag-uusap ang dalawang lalaki sa kanilang grupo habang ang leader naman nilang si Vasco ay hindi makarelate sa pinag-uusapan nila. Bigla na lang itong umiyak dahil hindi pa pala siya nakakaranas na magkaroon ng karelasyon sa buhay niya. Sa kabilang banda naman ng classroom, ang ating bida na si Daniel Park at si Yoo Kim ay muling nagkita. Agad na kinalawit ni Kim ang kanyang braso papunta sa ating gwapong bida at tinanong din naman to ni Daniel kung anong tingin niya sa mga tao na matataba at mabigat ang timbang. Sumagot naman si Kim na hindi naman yun importante dahil mga tao din naman sila, dahil sa sagot niyang yun ay mas lalong humanga ang ating bida. Ang bait talaga ni Yoo Kim, sa paglipas nitong mga araw ay hindi ko na maiwasan na isipin siya, hindi ko rin alam kung bakit ba ko nagkakaganito sa kanya at ngayon ko lang din to naramdaman. Lagi na lang siyang nasa isip ko at gusto ko siya na laging nakikita. Ibang-iba talaga siya sa mga babae na nandito dahil masyado siyang inosente at malambing. Wala naman idea ang ating bida sa likod ng camera at kapag hindi sila magkasama ay meron itong tinatagong sikreto na mahilig sa mga gwapong lalaki. Nagkatinginan naman si Yoo Kim at Zoe Park na tila nag-aagawan sa puso ng ating gwapong bida na si Daniel Park. Kung ang mga babae na maganda ay madaling nakakakuha ng viewers sa Paprika TV, ibahin nyo naman si Jokwa. 3 viewers na nga lang ang meron siya pero nanlalait pa din ang mga ito, maging sa pagkuha ng balloons ay nahihirapan siya. Andan din pala ang ating bida pati na ang isa nilang kaibigan para suportahan siya. Kahit daw magaling mag-rap si Jokwa ay wala pa din nanonood sa kanya, habang ang ating bida naman ay napapaisip kung ano ba ang ginagawa ni Yoo Kim para magkaroon ng ganun kadami na viewers. Sinabi naman ni Boy Labo na ano kaya kung isali nila si Daniel Park para kumanta kasama si Jokwa. Laking gulat naman ang tunay na anyo ng ating bida dahil mukhang mapapahamak siya. Patuloy naman ang papuri nila sa mga nagawa ni Daniel Park sa music festival kaya naman kinikilig siya sa papuri sa mga sandali na to. Agad naman kinontra ni Jokwa ang gusto nilang mangyari dahil masyado na daw niyang naabala si Daniel nung festival at alam niyang ginawa na nito ang lahat para matulungan siya. Patuloy naman na nagsasalita ang isa nilang kasama habang ang ating bida ay hindi makapagsalita dahil hindi niya pa din maamin sa kanila na siya din ang gwapong Daniel Park na gusto nilang ayain na sumama sa broadcast. Okay lang yun, hayaan nyo na, ayaw ko na siya maistorbo at masangko sa gulo. Ayoko din na husgahan siya dito sa ginagawa kong pagbo-broadcast. Napatulala na lang ang tunay na katawan ng ating bida at hindi niya alam kung anong sasabihin. Pagsapit ng gabi, nakaupo lang sa harap ng computer si Yoo Kim at tila naiinis ito dahil nakita niya na mabilis na umangat ang ranking ni Zoe Park at malapit na siyang maabutin nito. 3 rank na lang ang kailangan ni Zoe para tuluyan na mapunta sa kanya ang spot na pinanghahawakan ni Kim, maging ang pagpapakyut na sinasabi niya sa harap ng camera ay ginaya na din ni Zoe Park kaya naman tuluyan ang nagalit si Kim. Sa patuloy niyang pagmamasid, nakita niya dito ang viewer na hinahanap niya dahil nagbibigay din ito ng malaking halaga sa kanya. Tuluyan siyang nagalit pati na rin si Gangnam Landlord ay nakuha na ni Zoe Park. Pinakalma na lang niya ang sarili na buti na lang daw ay hindi na siya pina-follow nito dahil ang mga ganyan klase ng lalaki daw ay mukhang delikado. Sinimulan na din niya ang mag-stream at iniba niya ang phrase na binabanggit niya sa harap ng camera dahil inagaw na ni Zoe Park ang una niyang ginagawa. Ganun pa man ay meron pa din nagsesend ng balon sa kanya kaya naman tuwang-tuwa si Yoo Kim. Tingin niya na kahit anong mangyari ay meron pa din na magpapadala ng balons para sa kanya. Napapasabi din siya sa sarili na totoo nga ang tingin niya na kapag maganda kang babae ay tila na sayo lahat ng oportunidad para magkaroon ng madaming pera. Pagsapit ng panibagong araw, muli na naman nag-live si Jokwa pero wala pa din pagbabago dahil napakaunti ng viewers niya at kung meron man ay nilalay pa siya nito.
Napasabi pa ang isa na magaling naman daw siya mag-rap pero mas gusto niya kung hindi niya makikita ang pagmumukha nito. Makikita naman ang lungkot ni Jokwa na wala pa din nangyayari sa ginagawa niya kahit mag-rap siya magdamag, pati na rin ang bilang ng viewers ay napakaunti. Patuloy pa din naman pinalakas ni Jokwa ang loob niya dahil kahit paano ay meron siyang supporter kahit nilalay siya nito. Isang boses naman ang tumawag sa kanya mula sa likuran kaya nagulat siya, andito na pala ang gwapo nating bida na si Daniel Park at pumasok na siya sa pintuan kahit hindi alam ni Jokwa. Anong ginagawa mo? Wow, nagbo-broadcast ka pala ngayon. Hindi ko yan alam kailan mo pa ginagawa yan. Pwede ba tayong dalawa ang mag-stream dyan? Siguro pwede natin kantahin ang ginawa natin sa school festival. Napatulala na lang si Jokwa nang marinig niya yun mula kay Daniel Park, napangiti din naman siya dahil napakabait daw talaga ng ating bida sa kanya at inaya na din niya ito na sumali sa kanya para sa broadcast at siya'y nagpasalamat. Muling gumawa ng broadcast room si Jokwa at ang mga viewers ay agad itong nakita. Pinaupo niya sa tabi niya si Daniel Park para gawin ang kanta nila sa school festival. Laking gulat ng mga viewers na nanlalait nung una kay Jokwa na meron na siyang kasama na gwapo ngayon. Oh my gosh, sino ang gwapo na lalaki na ito? Agad din silang nag-send ng balon sa stream ni Jokwa at napasabi pa ang isa na in love na siya sa ating bida. Sa kabilang banda tila may tumatawag sa isang babae para tignan ngayon ang Paprika TV kung saan nakastream ang ating bida, ito pala ang mayaman na babae na napanood siya nung school festival. Hala, ito yung lalaki na gwapo mula sa J1 High School, nakita ko na naman siya, hindi kaya kami ang tinadana para sa isa't isa. Agad din itong nagpadala ng 1,000 balloons na may username na Lala Princess. Para din daw mapansin siya ng ating bida na si Daniel Park. Hindi pa man nakikita ang pinadala niyang balloons ay meron agad nag-send na 2,000 balloons sa stream kaya nagalit ang mayaman na babae. Sino tong username na to? Hinahamon niya ba ako sa padamihan ng pera? Agad siyang nag-send ng 3,000 balloons para hamanin ng username na yun, wala daw itong idea kung magkano ang allowance na nakukuha niya para labanan siya sa padamihan ng pera. Umabot hanggang gabi ang paglalaban nila at kahit mayaman ang babae ay natalo pa din siya nito sa pag-send ng balloons. Hindi niya alam ay si Jaehong pala ito na kaklase ni Daniel Park na sobrang yaman at nakatira sa isang mataas na gusal. Palihim nitong tinutulungan si Daniel Park na hanggang sa ngayon ay hindi pa malaman ang tunay nitong motibo. Pagkatapos naman ng stream, laking gulat ni Jokwa pati ng ating bida na sobrang laki ng nakuha nilang pera sa stream ngayon. Kahit malaki ang cash out fee ay malaking tulong pa din to sa kanila dahil hindi naman sila mayaman parehas. Napapaisip na din ang ating bida sa ginagawa nilang ito na sobrang dali pala talaga kumita ng pera basta mag-broadcast ka lang sa website. Kinagabihan sa convenience store, muling nagtrabaho ang ating bida at pinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa sa araw-araw para magkaroon ng sariling pera. Napapaisip din siya sa sandaling ito na ang kinita nilang pera kanina sa pag-stream ay isang buwan na niyang sahod sa convenience store na pinapasukan niya kaya naman nababagabag ang isip ng ating bida. Hindi niya rin alam ang gagawin sa pera na nakuha niya mula kay Jokwa dahil sobrang nalalakihan talaga siya dito. Gusto pa sanang ibigay ni Jokwa lahat ang pera sa kanya pero tinanggihan niya ito at nagdesisyon na hatiin na lang nila. Naisip niya na lang na regaluhan ng nanay niya dahil minsan lang siya makahawak ng malaking pera at alam niya din na magugustuhan yun ng nanay niya. Naisip niya din naman na bilhan si Yukim ng regalo dahil nagkakagusto na siya dito at malaki pa naman ang pera na hawak niya. Sa kabila nun ay nahihiya daw siya dahil parang inamin na din niya na may gusto siya kay Kim. Bigla naman may dumating na customer kaya napatigil siya sa pag-imagine, pero laking gulat niya nang makita ng dalawa niyang mata si Yukim ay meron kasama na lalaki at tila nagtatalo pa na parang magkasintahan. Aray ko! Hindi naman yun ang unang naisip ng ating bida na mag-jowa sila. Sa tingin nito ay kapatid yun ni Kim at magkaiba sila ng ugali kaya naman nagtatalo sila. Akala niya pa nung una, baka dinala nito ang kapatid sa convenience store dahil masyado ng gabi at bawal na mag-isa pero laking gulat niya nung magbabayad na para sa bibilhin ay isang pack ng kondo ang binili nito. Pangit na yung mundo ngayon. Nakita ni Yukim na grabe ang tingin ng ating bading sa kanya pero wala siyang idea na ito rin ang Daniel Park na gwapo kaya nagawa niyang magsungit. Hoy, anong tinitingin-tingin mo dyan ha? Parang ngayon ka lang nakakita ng kondo ha? Huwag mo kong iniinis, baboy ka. Labis siyang nabigla sa narinig niyang yun mula sa babaeng nagugustuhan niya sa eskwelahan. Baliktad na baliktad ang ugali nito kapag kasama ang gwapong siya.
dahil nabanggit niya din na tinatrato niya ng tama ang mga matataba na tao. Tuwang-tuwa naman ang lalaki na wag na lang bilhin ng kondo dahil para mas masarap ang gagawin nilang pagsasama. Ang ating bida naman ay patuloy pa rin na nagtatanong sa sarili kung kapatid niya ba ito. Kinumprante naman siya ng mayabang na lalaki na huwag siya masyado tingin ng tingin at ibaba niya ang mata niya dahil alam niya daw kung ano ang iniisip nito kapag nakatingin sa babaeng kasama niya. Si Yukim naman ay pinandidirahan siya ng husto dahil naisip nito kung ano ang iniisip ni Daniel Park kapag nakatingin sa kanya. Ang ating bida naman ay napapasabi na lang na ito ba talaga ang Yukim na kilala ko sa eskwelahan.